Hello, what's up mga kasari? Gavins Vlog. Pag-usapan natin ngayon mga kasari yung mga uri ng customer na dapat mong alagaan dyan sa business mo. So, umpisa na natin. Bilang sari-sari store owner ay dapat meron tayong mga customer na inaalagaan pwera doon sa mga customer na hindi maayos kausap. So, yung mga babanggitin ko, ito yung mga uri ng customer na dapat alagaan mo dyan sa business mo. No? Unahan na natin dito sa ating number 1, yung customer mo na marunong magbalik ng sukli. So, mga kasari, bibihira na lang tong ganito, yung mga customer na nagbabalik ng sukli. So, pagka may ganyan kang customer dyan sa business mo, is alagaan mo yan. Dahil bibihira na lang talaga yung, alam mo yun, sa sobrang busy mo, no? Minsan na ano ko na nalilito ka sa pagsusukli. So, pero may mga mapagsamantala rin ng mga customer na kapag sumobrang sukli mo is hindi na nila ibabalik. Pero doon ka sa mga customer na marunong magbalik ng sukli. Doon pa lang sa nagbabalik ng sukli is napakalaking ginhawa na sa tindahan mo. E paano kung yung sumobrang mong sukli is 100 tapos hindi na balik sa'yo? Siyempre napakalaking kawalan na sa tindahan mo yung 100. No? So ilan pa bang benta ang hahabulin mo para kitain mo yung 100 na yun sa tindahan mo? So pag may ganun kang customer na nagbabalik ng sukli, ayan yung dapat mong alagaan. So yung ating pangalawa na dapat mong alagaan dyan sa business mo is yung marunong magbayad ng utang. So mga kasari, yung gantong customer, no, dapat alagaan mo yung gantong customer mo. Lalo kung magaling siyang magbayad ng utang. Hindi yung dadaanin ka lang sa puro kwento tapos wala naman, hindi ka naman niya babayaran. So doon tayo sa marunong magbayad ng utang. So makasari kasi pagka maayos yung ating kausap at marunong magbayad ng utang is wala tayong problema sa pagpapatakbo ng ating tindahan. Kasi kapag yung ibang customer natin na hindi marunong magbayad ng utang, so paano tayo makakahabol yan? Paano natin mahahabol yung benta natin? Paano kung yung pwesto natin sa tindahan is binabayaran pa natin? So paano iikot yung tindahan mo kung ganon? Yung mga umuutang sa iyo lagi kang dinidilay, no? Syempre tayo bilang store owner is mayroon din naman tayong mga pinagkakagastusan, no? Syempre di porket na sinabi natin na may tindahan tayo is kaya nang bayaran lahat yan. So hindi ganun yun kadali. So dadaan pa rin tayo sa proseso, dadaan pa rin tayo sa pagtitinda para tayo ay kumita. Pero kung ganun nga yung mga customer mo na hindi marunong magbayad ng utang, wala tayong magagawa at baka malugi pa ang tindahan natin, no? So piliin lang natin yung mga customer na gano'n na marunong magbayad ng utang. At kapag may customer ka na marunong magbayad ng utang is yun, panalo ka doon sa gano'n, no? Dahil maayos siyang kausap. So yun yung pangalawa natin, no? Dapat alagaan mo yung customer mo na marunong magbayad ng utang. Pangatlong uri ng mapubuting customer na dapat alagaan mo sa business mo is yung customer mo na marunong magantay sa term niya. So may mga customer kasi mga kasari na pag bumili is akala mo ay may hinahabol, no? Kulang na lang, no, yung pera nila ilagay dyan sa mukha mo, no? May mga ganong customer kasi na gusto nila pag bumili sila is sila agad yung unahin. So doon tayo sa mga customer na kahit na late na silang dumating, maraming customer is andyan pa rin sila, no? Naghihintay pa rin at hinihintay niya yung term niya na siya ang mabigyan. Kasi may mga customer talaga na hindi talaga nawawala yung gano'n na kapag bumili is nagmamadali talaga, no? Kulang na lang hatawin yung harap ng tindahan mo sa sobrang pagmamadali, no? So doon tayo sa mga customer na kahit na nakapila na sa hulihan, so nandyan pa rin siya, no? Naghihintay pa rin siya sa term niya, hindi siya lilipat doon sa ibang tindahan. Alin dapat yung mga customer na inaalagaan natin kasi alam mo yun na talagang loyal talaga siya sa tindahan mo, no? Na talagang kahit matagal siya magantay, so basta sa'yo lang talaga siya bibili. Yung mga uri ng ganong mga customer, yan dapat ang inaalagaan natin, no? Yan dapat ang binibigyan natin ng
alam mo yun, ingatan natin basta para hindi sila mawala yung mga customer na yan, kasi napakalaking tulong yan sa ating tindahan, no? Pagka may mga ganyan tayong customer na mababait. So yun yung ating pangatlo, mga kasari, no? So yung apat naman, mga kasari, na uri ng customer na dapat alagaan natin is yung marunong tumupad sa usapan. So ano ba tong marunong tumupad sa usapan? Ito yung pag sinabi niya ng gantong araw o petsa na magbabayad siya ng halimbawa kung pera inutang or mga item dyan sa tindahan mo, is tinutupad niya, no? Hindi siya na delay doon sa usapan niya, no? Kasi may mga customer, mga kasari, na ganito yung nangyayari niyan eh. Pag umuutang is nagkikisabi ng gantong petsa, gantong oras magbabayad. Pero pag lumipas yung araw na yun sa napag-usapan nyo is may pangapaliwanag na naman siya, keso ganito may mga binayaran na naman siya kaya hindi siya nakapagbayad. So bilang sari-sari store owner, no, sa atin sa isa damdamin natin, bakit ganun? Ito yung napag-usapan natin na gantong araw ka magbabayad, ba't hindi ka nagbayad? Syempre ikaw bilang store owner, no, may nilalaanan ka rin doon, no, na pera na pagbabayaran mo. Siyempre baka sa pang budget nyo sa bahay or pangbayad ng mga bills dyan sa bahay din, siyempre. So nakakapanghina din ng loob pagka gano'n na nade-delay lagi yung usapan nyo, no. So mas maganda pa rin, mga kasari, na piliin mo rin talaga yung mga pauutangin mo. Doon tayo sa marunong tumupad sa usapan. At kapag may ganun kang customer, is yun dapat ang alagaan mo, yung marunong tumupad sa usapan nyo. Kung halimbawa is sinabi niya na sa petsa 25 niya babayaran, pero 23, 24 is nababayaran niya na ng advance. So doon tayo, mga kasari, huwag lang tayo doon sa mga customer na puro pasakali lang, no? Ang dami pang sinasabi na ganito, may binayarang iba. Syempre kung ikaw na customer umutang ka maayos kang nakipag-usap, tapos sasabihin mo lang dun sa inutangan mo na gento, keso ganyan, no? Marami kang binayaran kaya hindi ka nakapagbayad. So pag mga ganun, kasari, no, limitahan nyo na talaga yung mga bibigyan nyo, piliin nyo talaga yung mga tao na pauutangan nyo pagka ganun yung mga customer na nakakausap nyo. Kaya kasari, ito yung ating pang-apat, no, yung piliin mo yung mga customer at alagaan mo yan, yung marunong tumupad sa usapan. So punta na tayo dito sa ating panghuli, no, panglima na mga customer na dapat mong alagaan yan sa business mo. Si customer na hindi nagkukumpara. So kadalasan kasi, mga kasari, may mga customer na pag bumili sa tindahan mo is andyan yung pagkukumpara, no? Halimbawa bumili sa'yo ng item, tapos sinabi mo kung magkano yung presyo na yun, tapos sasabihin nila na ba't ganito sa kabila, no? Ba't ganun sa kanila 14 lang dun, ba't sa inyo 16? So may mga ganong customer, no, na kinukumpara ka. So bilang sari-sari store owner sa atin na parang hindi natin mawari yung pakiramdam natin, bakit ganun na kinukumpara niya yung business na presyo natin doon sa kabilang tindahan. So hindi naman pare-parehas yung mga presyo natin, mga kasari, no? Kasi nga kadalasan yung iba niyan, syempre nangungupahan, syempre talagang magtataas sila kahit kaunti doon sa item nila sa paninda, kasi kumpara doon sa mga talagang wala naman talagang binabayaran, yung nasa bahay lang. Yun kasi minsan ang hindi na papansin ng mga customer, no, kaya ba't ganun yung presyo, hindi pare-parehas. Talagang may kanya-kanya lang naman tayong pinaglalaanan. So mga kasari, yung mga customer na hindi nagkukumpara, no, so yun ang alagaan natin. Doon tayo sa kanila, yung sa mga customer na pag bumili talagang sumusuporta pa talaga sa atin, no? Hindi sila yung nagbabanggit na ba't kinto sa kabila, ba't kinto sa ganun mura. So ang hirap kasi ng ganun, mga kasari, kapag kinukumpara, no? Parang sa isip mo, bakit di dapat doon ka na lang bumili kung nagkukumpara ka, no? Kaysa naman magsasalita ka pa dyan sa'yo na ba't ganun sa kanila mas mura. So yun nga, no, mga kasari, dapat piliin natin yung mga customer na ganun at alagaan natin yung mga customer na hindi nagkukumpara.
So dito na natatapos ang ating video mga kasari, at salamat sa walang sawang pagsubaybay dito sa ating YouTube channel, at asahan nyo mga kasari na mas marami pa tayong gagawin na mga gantong topic na relate dito sa ating sari-sari store. At batiin ko lang yung mga ka-team kasari ko dyan, kanegosyo ko dyan. Salamat sa inyo sa mga suporta sa inyo. At supportan nyo rin pala ang aking Facebook page mga kasari, no? So yan, yung Gaby19 Vlog din yung pangalan yan. So nag-upload ako dyan ng mga random lang na mga ginagawa ko lang din dito sa tindahan. So tapusin ko muna itong ating video, at kita-kita na lang tayo sa ating next vlog.